ang muling pagkabuhay ni Jesus. Akin hong tutunghayan na madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparuna si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, hindi kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasusaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Ito yung unang tinungayan natin pagdating ho rito sa chapter 20 ng ating banal na aklat sa Juan, ang muling pagkabuhay ni Jesus, na inilarawan ho dito na nung madilim-dilim na araw ng linggo noon, ito hong si Maria Magdalena, alam naman ho natin si Maria Magdalena kung ano hong kasaysayan nito ay isang makasalanan, ay nagpunta ho sa libingan. At pagdating ho niya roon, ay nakita niya na naalis yung batong panakip sa pinto ng libingan. Namangha ho siya rito at pumunta siya kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. Siguro, ibinalita ho niya yung pangyayari na nasaksihan niya, kung kaya nagpunta ho siya kay Simon Pedro. At kanyang sinabi ang mga pangyayari. At ito naman hong si San Pedro, at itong nasabing alagad na ito, ay siyempre ho, pupunta nga talaga yan sa libing at aalamin yung sinabi sa kanila nito si Magdalena. At kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko, nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino at ang iba pang mga pangyayari, at pumasok din ang alagad sa naunang dumating na doon, at siya'y naniwala na wala ang Panginoong Jesus doon sa libingan at nabuhay. Tapos, mula ho noon, lumaganap na ang kwentuhan tungkol sa mga pangyayaring yon ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ano kaya ang isinasaad dito? Na aral na ipinakikita ho sa atin, matapos ng magdusa, matapos ng ating Panginoong Jesus ay ipako sa krus, mamatay, nakita ang paghihirap, kinutya, pinagtawanan ng mga soldado noong mga panahong yun, at ngayon ay nakitang nawala na rito sa kanilang pinaglibingan. Matapos nilang mailagak sa libingan, ano ang mensahe yung nakapaloob dito, Kuya Ben? Dito po ay makikita na natin ang produkto ng misyon ng ating Panginoon. Ito na yung bunga ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagpapakasakit sa krus, at katubusan na dapat maganap para sa atin. Sabi nila, ang resurrection daw po ay mayroong equal, mayroong tinatawag sa atin na mga factors na ating napakinabangan. Una, nagkaroon tayo ng pagkakataon na muling maibalik sa Diyos. Pangalawa, nagkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Pangatlo, nagkaroon ng kaganapan yung pangako ng pagbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiya-siya. Nagtagumpay sa Jesus
sa kanyang ninanais dito sa daigdig na ito upang ang sangkatauhan sa John 3:16 ay magkaroon ng pagkakataon na muling maibalik sa Diyos. Binigyan na niya na tayo ng pag-asa. Binigyan na tayo niya ng pagkakataon na siya'y makada upang palad pagdating ng panahon. Sa pagbibigay niyang ito, mga kapatid, mga minamahal kong mga tagapakinig, makikita po ninyo ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Bakit po? Pagpasok ni Pedro, unong mga alagad, nakita nila sa isang tabi yung pinambalot sa ulo at pinambalot sa katawan ni Jesus na nakaayos. Tayo nga, sa paggising pa lang natin, hindi natin maayos yung kumot lang at saka unan Pero sa Jesus, ipinakita niya na siya ay Diyos ng kaayusan. Bagamat ginawa na niya ang kanyang tungkulin na pagliligtas at pagbibigay ng pag-asa, pinakita pa rin niya ang bagay na ito higit sa lahat na maayos ang inyong daanan sapagkat ako ay Diyos ng kaayusan. Sa kapanahonang ito ay nais po nating bigyan ng diin. Ang Diyos na Diyos ng kaayusan, nagaganap pa rin ngayon ang pagpaslang ng walang patumangga. Karumal-dumal na pagsasagawa ng mga tao na ang sabi ko nga kay Kuya Bert nung kami papunta pa lang dito, Kuya Bert, walang kaparihas ang pangyayaring ito sa Maguindanao. Na sa tuwing naisip ko itong pangyayari, pinapatay nila si Jesus muli. Ipinapako nilang muli si Jesus sa krus. Muli nila itong pinagpapapasan sapagkat ang mga katulad na uri ng mga taong pumatay na ito ay walang mga puso, walang kalaban-laban ang mga babae, walang sandata ang mga lalaki. Subalit, ginawa nila ito na hindi man lamang naramdaman sa kanilang konsensya. Biro ko nga kay Kuya Bert, di baling ako'y diabetic. Wag lang diabulik. Hindi, sabi ko nga, kahit yung demonyo, hindi ito ginawa kay kay Job nang subukin si Job. Hindi niya pinatay si Job. Nang subukin si Job. Yung mga pangyayari sa mga naunang kapanahunan. Si Eva nang tuksahin. Hindi ginanito ng demonyo. Pero itong pangyayaring ito na ipinakita sa gitna ng pagsusumikap ng Diyos, sa gitna ng ginawa sa ating pagliligtas ng Diyos. Bakit ganito pa rin ang nagaganap, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas? May nagtanong sa akin. Isang katanungan na halos hindi mo masagot. Hindi po ba maraming nagdarasal? Hindi po ba maraming simbahan? Hindi po ba marami ng charismatic? Hindi po ba marami ng nagpro-programa sa radyo at nagdarasal ng kapayapaan sa bansang Pilipinas? Bakit nagaganap pa rin ito? Muling pinapatay ang ating Panginoon. Muling ipinapako sa krus. Sa lahat ng salarin, sa lahat ng may gawa nito. Kung hindi man magkaroon ng katarungan dito sa mundo, dito sa lupa, igagawad ng Diyos ang kanyang katarungan sa bawat isang nagkasala. Walang utang na hindi pinagbabayaran mula sa singko-singkuan ng iyong pagkakautang. Kaya, mga kapatid ko na mga naulila, mga naging biktima, mga kapatid namin dito sa media, tandaan po natin,
igagawad ng Diyos sa gumawa ng karumaldumal na ito kung paano nilapastangan ng ating Panginoong